asawa si Malu. Nagsama lang kayo. Subalit si Malu may anak sa una, si Faith. Si Faith ang bukong tagapagmana. Wala man ko nagdimano kung sab. Kakagaan ko 10% or 20% or... May dalawang dokumentong orihinal at peke. Yung peke rito, nakalagay ang pangalan mo. Gagamit ka ng peke, makukulong ka. Aasawahin ka ng mga preso. Ex-lover ni Mami. Gustong angkinin na iwan ng apartment. Ano kaya to? Lumalabas ang tunay na kulay ng isang tao pagdating sa pera. Kahit na sa puntong mameke ng dokumento sa kagustuhan mapasakamay ang ari-arian kahit hindi naman siya ang tunay ng may-ari. Ito ang nabisto ni Faith Maghanoy sa ex-lover daw ng kanyang ina. Pineke daw ito ang original na deed of sale para sa naiwang 12 units apartment ng namayapang ina. Buong detalye ng sumbong. Panoorin. Bata pa lamang daw ang 23 anyos na si Faith Maghanoy nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Taong 2020, nang nakilala raw ng ina ni Faith na si Marilu, ang security guard na si Frolan Enomar. Naging magkarelasyon daw ang dalawa at kinalaunan nagsama sa iisang bahay sa Pagadian City. Subalit, December 28, 2021, labis na lang daw ang pagkabigla ni Faith nang makaabot sa kanyang isang masamang balita. Ang kanyang ina natagpo ang nakahandusay sa loob ng kanyang tahanan, tadtad ng bala ng baril at wala ng buhay. Around 10 PM po nang tinawagan po ako ni Frolan Enomar, sir, at ibinalita niya po sa akin na nung pag-uwi niya raw po ng apartment po, ay nadatnan niya na lang raw po ang aking ina na nakahandusay na daw po ito. At ang tama po ng nakita sa kanyang katawan po, sir, ay 6 po. Ang pagdadalamhati ni Faith, napalitan ng puot at galit nang malaman itong pineke di umano ni Frolan ang deed of sale ng 12 apartment unit ng kanyang yumaong ina. Ang deed of sale na yun po, Sir Ben, yun po ay talagang nakapangalan po talaga sa nayumao ko pong ina na si Marilu S. Maghanoy po, Sir Ben. Isa po ang 12 units sa mga naiwang properties po ng aking ina, sir, at gusto niya pong angkinin, sir. Isa din po sa properties ni mama ko po ang 12 po na tricycle or bao-bao. Sabi po ni Frolan Enomar, sir, ay 6 raw po sa kanya at ang 6 raw po ay sa akin, sir. Dahil nakapangalan raw po ito sa kanya, sir, kaya ayaw niya pong ibigay sa akin, sir. Kasama na rin po ang minivan na nabili po ng mama ko, sir, na nakapangalan din daw po sa kanya, Sir Ben. At dahil dyan, imbestigahan ho natin ang kasong ito si Faith Maghanoy sa linya ng telepono. Si Faith, anak ko ng yumaong. Magandang hapon sa iyo, Faith. Magandang hapon po, Sir Ben. Ako po si Faith Maghanoy po. Okay. Ikaw yung anak ng nasirang ina mo, ano, okay? Tama? Opo, sir. Ako alright po. Lumapit ka sa amin, simple lang, para mabilisan, maintindihan. Inaangkin nitong ex-lover ng mami mo na sa kanya napamana lahat, parang ganon, na may titulo siya, may pinanghahawakan siya mga papeles? Opo, sir. Ganun na po. Ano ba ang ginawa niya sa inyo? Ano bang pinakita niya na para sabihin na siya'y nakapagmana noon ay samantalang siya ay ka-live-in lang, hindi siya asawa, pero yung mga anak, ikaw anak, naintindihan mo? Ang unang dapat makamana dyan, anak. Kung hindi man anak, kapatid. Titulado ba yung apartment? Opo, Sir Ben. Yung Bale bang po, nakapangalan po talaga yun sa nanay ko po, Sir Ben. At nagulat na lang po ako na ang nagsasabi po doon po sa Pagadian City po na ang lalaki raw po ay may hawak-hawak po na papeles na nakapangalan na raw po ito sa kanya. Ngunit, sir, ang original po, nakita ko po ito, yun po talaga ay nakapangalan po talaga sa nayumao ko pong ina na si Marilu po, Marilu S. Maghanoy po. Sino ba ang nakabili ng lupa?
Ang mama ko po talaga, sir. Alright. Bale po, sir, si Jerry Baruro po, siya po ay may malaking utang ho sa nanay ko, sir. At yun po ang naging collateral ng kanyang utang. Bale po, nagkapirmahan po sila sa Barangay Dumagok, Pagadian City po. Nagkaroon ba ng legal na paglilipat ng sinasabing titulo nitong si Jerry Baroro at sa nanay mo? Kinuha ng nanay mo dahil bilang kapalit doon sa utang nitong si Jerry Baroro. Opo, sir. Kailan nangyari yun? May petsa ba? Hindi ko po alam, sir, Alright. kasi po nasa Zamboanga po ako that time. Okay. Sir. Kung ito'y tama, ang deed of sale, October 28, 2021. Yes, sir, yan po. Nakapangalan na ba ang deed of sale sa nanay mo? Opo, sir. Yung nanay mo, ka-live-in tong umaangkin na si Inomar. Opo. Anong kinamatay ng nanay mo? Binaril po siya, Sir Ben, sa loob po ng kanyang apartment, Sir Ben, at may 6 na natama po ang kanyang katawan, sir. Okay, sino daw ang suspect dito sa krimen na pagpatay sa nanay mo? Bale po ngayon, sir, siya po ang naging primary suspect po kasi po pinaano ko na po sa FBI, sir eh. Karoon ba ng investigahan na pumasok yung pulis dito na NBI ang may hawak ng kaso? Opo, ang NBI po. Alright. Bakit hindi inaresto itong si Enomar? O arestado na ba? Under arrest? Yun lang po ang hindi ko alam, sir, kung bakit po hindi siya hinuli, sir. Okay. Isa siya sa mga sinasabing suspect. Opo. Actually po, Sir Ben, nakita po, nakahandusay ang nanay ko po doon po sa kusina po nila, sir. Sino nakakita? Si Frolan Enomar daw po, sir. Okay. Anong oras daw nangyari yung krimen? 9:30 daw po. Ng gabi po. 9:30 Alright. po ng gabi po, sir. Ngayon, alam mo ba lahat ang transaksyon ng nanay mo? Hindi po, sir. Bakit ka hiwalay sa nanay mo? Naghiwalay po sila ng papa ko, sir, simula po okay. nung 2 years old. Naghiwalay sila, so saan ka napunta? Sa papa mo? Opo, sa papa ko po. Ikaw ba'y tinatanong mo kung may karapatan ka roon? Bagay na lahat itong mga... Yun ba ang gusto mo? Opo, Sir Ben. Alright, sige. Ikinulsulta namin to sa resident lawyer ng BITAG na si Attorney Batas Mauricio. Panoorin na lang kung ano sinasabi ni Batas. Play it. Pamimeke ng deed of sale. Maliwanag, kasong kriminal, kasong sibil. Sa kasong kriminal, yan po ay pamimeke o falsification. At dahil yan po ay deed of sale, at pagkatapos ay ninotaryuhan pa, malamang-lamang sa hindi, upang magkaroon ito ng pagkilala sa mga ahensya ng gobyerno, ay falsification of official public document. Papasok siya sa Article 171 ng Revised Penal Code of the Philippines. Pamimeke ng pirma o di kaya pagpapalabas na yung dokumentong yan ay pinirmahan ng isang tao bagamat hindi naman makatotohanan. Lalo na to, merong pagpapatibay na yung dokumento falsifikado sapagkat merong ibang kopya ang nasabing dokumento na iba ang inilalagay at yung kopyang yan nasa pangangalaga o kustudiya ng mga otoridad ng gobyerno. Yun yung kasong kriminal. Ang kasong sibil ay para po mapabawal ang bisa yung dokumentong falsifikado at pagkatapos doon sa kaso ng pagpapawalang bisa ng dokumentong falsifikado, hihingin sa hukuman na siyang naglilitis niyan, nung kasong sibil na yan, na patigilin muna yung nagsasabing siya na ang bagong may-ari, yung security guard, na ipagpatuloy ang pamumosisyon o di kaya pagpapakitang siya na may-ari. Hihingi ng tinatawag nating temporary restraining order o di kaya writ of preliminary injunction. Hindi bababa ng 6 na taon hanggang 12 taon ang magiging parusang pagkakabilanggo. Oo, ang tawag dyan sa ganyang klase ng parusa, prisyon mayor, 6 years and 1 day to 12 years. Lalo na kung mataas ang halaga noong lupa na ang deed of sale ay pinalsipika. Kung nag-iisang anak at wala na siyang tatay, patay na rin. Yung tunay na asawa ng babae, ang nag-iisang tagapagmana, maliwanag, batay sa Kodigo Sibil, Article 774 at pababa, yung anak na nag-iisa. Gagawa lamang siya ng dokumento ng tinatawag ay Affidavit of Self-Adjudication. Ang ibig sabihin po niyan, sinumpang salaysay na nagpapatunay. Yung nag-iisang anak na yan, iisang anak lang siya
At pagkatapos isusumitin niya yan sa Register of Deeds. At pagkatapos babayaran niya yung buwis ng paglilipat ng ari-ariang mana, kakanselahin ang titulo ng kanyang magulang na namatay na, ililipat, maglalabas ng bagong titulo para sa kanyang pangalan. Yun ang dapat niyang gawin. Yun ang kanyang karapatan dahil anak siya, nag-iisang tagapagmana. Pabalik tayo kay Faith. Ang tatay-nanay mo ba kasal? Hindi po. Kung titingnan natin, sinasabi ni Batas Mauricio, dahil hindi siya kasal doon sa tatay mo, ikaw ang tagapagmana. Nag-iisang anak ka ba? Opo, sir. Nag-iisa po. So, kung ikaw nag-iisang anak, ikaw lang ang tanging tagapagmana ng kung ano man yung apartment na yan na napunta sa kanya, may deed of sale. O ngayon, sa parting yan, tatawagan muna natin tong si Inomar. Roland, magandang tanghali. Oh yes, magandang tanghali. Roland, si Ben Tulfo to sa Manila, ha? Sir, Okay, Roland, naka-live tayo. bakit po, sir? Dito sa sinasabing lupain or apartment doon sa deed of sale ng yumaong si Marilu Maghanoy. Doon sa apartment. Na punta naman sa barangay, sir, tapos umaksyon ang barangay. Ang ngayon, sir, ibibigay naman sa barangay ngayong 21. So, sabi nila, ayaw nila makipag-settle sa akin. Tapos, ang gusto nila sa korte, yun, darating sa korte, sir. Sige. Roland, pamati lang sa ako. Dili ako nakipag-diskusyon sa imo. Sabot ka. Tagaan ko respeto para tagaan kita respeto. Sabot ka? Kinig ka. Roland, si Ben Tulfo to, si Bitag. Marami kaming abogado rito sa Maynila. Ikinonsulta na namin ang abogado namin at gusto mo bang marinig? Okay. Una sa lahat, Roland, yung nasirang ka-live-in partner mo na si Malu, namatay, huwag na natin pag-usapan yan. Paano napunta sa iyo yung deed of sale ng ka-live-in partner mong si Malu Maghanoy? Sir, kami naman ang bumili sa concert. Kailan yun nabili? October, nabayaran, sir, October 28. Kaninong pera ang ginamit? Pera nino? Pera namin, sir. Kayo, mag-asawa ba kayo? Live-in partner, sir. Live-in partner. Meron bang resibo na nagpapakita na binayaran ninyo yan, pera mo at saka pera ng nasirang asawa mo, ka-live-in mo? Sir, wala naman resibo, Okay, sir. walang resibo. Hindi ba, sandali, hindi ba bayad sa utang yan nung si Baroro? Tama, sir. Kanino nagkautang si Baroro? Hindi ba doon kay Malu? Sa amin, sir. Sa amin. Hindi. Hindi kayo mag-asawa eh. Nagsasama lang kayo. Legal, hindi kayo asawa. Kaya yung kita mo. Hindi community. Pamati sa ako, ayaw pag-diskusyon, pamati na lang. Kining mga nagkagayon, abogado. Hindi ka man abogado, security guard ka ba? Sabot ka, kining mga ginasulti na ako sa imo, kining man yung legal. Dili man sa poder ng barangay, kung sa korte, ito yung magiging basihan. Ngayon, may dalawang dokumento, may original na fake, may fake at original. Yang hinahawakan mo, magkaiba doon sa hinahawakan nung yung nandoon sa munisipyo or sa kung nakarehistro, nakatawag dito, naka-notarize. So, hinahawakan mo na yan, nakasulat. Una, gusto kong sabihin, kapag ang isang nagsasama na hindi legal na mag-asawa, hindi pwedeng tagapagmana yung ka-live-in kasi hindi legal ang pagsasama nila. Hindi yan mag-asawa. Kasi pag namatay itong iyong live-in partner, kung ikaw ang asawa, mamanahin mo yan. Ngayon, kung may anak ka, kasama pati yung anak. Ngayon, walang asawa si Malu. Nagsama lang kayo. Subalit si Malu, may anak sa una, si Faith. Si Faith ang bukong tagapagmana. Bukod tanging tagapagmana ng anumang ari-arian na nakuha nitong si Malu. Pero kung hindi kayo mag-asawa, wala kang karapatan dyan.
kasi ka-live-in partner ka lang. Barangay gani, sir. Unsa man sa barangay? Nakiksettle ko, sir. Ako nga, sige lang, ano naman problema. Ako Okay. nyo, pero tagay lang po ko gamay. Kaya dako na po ni gastuhan na good. Wala man ko nagdemand o unsap. Kagaan ko 10% or 20% or kato na lang ganing motor nga ihatag. Sugot na lang ko. Ilahan na lang balayo ka ng boarding house. Aron masito na lang. Di nata mo abot og kanang korte o samok. Mo na lang akong ipangayo. Ginamit mo ang isang dokumento, pakita mo yung fake document. May dalawang dokumentong orihinal at peke. Yung peke rito, nakalagay ang pangalan mo. Orihinal, si Malu. Si Malu may asawa, walang asawa pero may anak. Hindi ka asawa ni Malu. Alin bang orihinal dito pinakita mo na may signature ka, Froilan? Dito, Marilu. Kasi dito, Kate, pakinig mo, makukulong ka rito kapag ito'y pumasok sa NBI, falsification of public document to. Krimen yan. Gusto mo bang imbitahin ka uli ng NBI? Dili mga sir, nakiksettle. Pamati sa ako andam ka na diha kasi kini pwedeng gamitin ng ebidensya laban sa imo. Di na ako makipagdiskusyon sa imo. Wala man ko makuha sa imo, wala ka mang kamao. Sige ka lang sulti diha, maulaw sa imong abogado na gapamati sa ako karon. Gapamati sa ato. Kahit sa korte na judge, kahit na piskal. Maulaw sa maginahimo, ginunimo, mahihiya sila sinasabi mo. Manliliit sila. Gagamit ka ng peke, makukulong ka, aasawahin ka ng mga preso. Ngayon, kung gusto mong humingi, pumunta ka sa anak, makipag-usap ka, wag kang gagamit ng barangay kasi gusto mong mangotong eh. Sir. Ay, tumahimik ka na. Sige, nakaabot na sa iyo. Sayang oras ko. Hoy, mamati ka. Kung ayaw mo, bahala ka. Larga! Okay. Alright, diretso tayo sa Faith. Kay Faith. Si Froilan, nagbisaya pa, kahit naman lang konti, ayaw na yung makapag-settle sa akin. Bigyan daw siya ng konti. Kita mo nga naman, kulokoy na to. Ngayon, sa parting to, i-refer natin to para doon sa city legal, para doon sa city legal ng barangay, ng city hall, ng Cagadian, makakatulong. Sa linya ng telepono, ito, kilala natin to si Lance Samuel Ko, anak ko ng butihing mayor ng Pagadian. Lance, magandang, ikaw ba'y tinatakot nitong kulokoy na Froilan? Nag-text po siya sa akin, sir, ng good luck po, sir. Good luck po. Si-text mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya, good luck na rin kay Bitag. Sumisikip ng mundo mo. Ganun lang. Sige, alright. Huwag ka na mag-alala. Okay? Maraming salamat. Alright, sige, walang ano man. Maraming salamat. Alright. Higit sa sumbungan, imbestigahan at anumang reklamo, abay aaksyonan na nag-iisang pambansang sumbungan. Walang sinasanto, walang sinisino. #ipabitag mo.